guys! Kamusta? Sa tuwing pang umaga nga si Marlon ay lagi nga ako nagsiset ng alarm para magising ako ng maaga at para makapag-prepare din ako ng kanyang baon. At kanina nga ay pagka-alarm ay bumangon na nga ako at bumaba na sa aming sala. At pagkababa ko nga ay nakita ko nga yung aming sofa at parang tinatawag akong humiga ulit. At dahil sobrang aga nga ay napahiga nga ako sa aming sofa at ako nga ay nakatulog ulit. At after nga ng 20 minutes na aking pagkakaidlip ay buti na lamang ako'y nagising ulit, kung hindi, baka walang baonin si Marlon ngayon. Kaya naman pagkagising ko ay nagsaing agad ako at sinalang ko na nga ito sa rice cooker. At pagkatapos ko nga magsaing handa ko naman yung uulamin ni Marlon. Bago nga matapos ang araw at bago ako matulog sa gabi ay nakahanda na sa aking isip ko ano nga ang lulutuin ko kinabukasan. Since manok nga yung available na ulam sa aming ref, ay naisip ko nga na paglutuan si Marlon ng pritong manok sa umaga at i-adobo ko na lang yung kanyang ulam para sa tanghali. Inihanda ko na nga rin yung bawang at sibuyas na gagamitin nating sangkap para sa adobo. At pagkatapos nga nito ay nilagay ko na yung 2 kawali sa aming lutuan para sa paglulutuan ng adobo at pritong manok. Nilagay na nga rin pala ako ng mantika sa bawat kawali para uminit na agad ito. Nagisa na nga ako ng bawang at sibuyas sa isang kawali para sa ating gagawing adobo. At nang maluto na nga yung sibuyas ay inilagay ko na nga yung mga karne ng manok at ginayat ko nga pa ito sa maliliit. Hayaan nga na natin muluto itong kabilang side bago natin baliktarin mamaya. At dito naman sa kabilang pan ay mainit na nga yung mantika kaya naman ilagay na natin yung ating ipipritong manok. Nilagyan ko nga lang pala ng asin at paminta yung ating mga manok bago ko siya iprito. At pagkatapos nga nito, ibalikan lang natin yung ating adobo para baliktarin naman yung kabilang side. May mga nagsasabi nga na ang sipag ko nga daw mag-prepare ng baon ng aking asawa. Maraming salamat naman po sa mga nakaka-appreciate ng aking ginagawa. Pero para naman po sa akin isang normal na bagay lang ito. Bilang may asawa nga ay responsibilidad natin na pagsilbihan ng ating mga asawa. At alam kong maraming misis din dyan ang ginagawa din ito at pinagsisilbihan din yung kanilang mga asawa bago sila pumasok. At isa nga din sa kagandahan kapag nagluluto ako ng baon ni Marlon ay nakakatipid talaga kami. Kasi sa tuwing nagluluto nga ako ay para sa aming dalawa na yung niluluto kong ulam. At kung ikukumpara nga natin kapag hindi ko nga siya nilutuan ng pang-ulam, ay bibili siya ng pang-ulam para sa umaga at tanghalian at bibili rin ako ng separate dito sa aming bahay. Kaya doble gastos din. Kaya para sa akin kung may oras ka naman at resources or mga lulutuin ay magluto ka na lang sa bahay. Tuwing umaga, mga simpleng luto lang naman yung aking mga niluluto at yung mga madaling lutuin. Tulad na lamang ng prito at adobo. Ang adobo napakasimple nga lang gawin. Pagkatapos nga natin malagyan ng toyo, tubig, tsaka paminta at palambutin yung manok ay lalagyan na natin ng suka at pakulo na ng konti at lagyan ng pampalasa at yun, tapos na yung ating adobo. At ito na nga, luto na yung ating adobo na ating pang-ulam at pangbaon din ni Marlon. At ito nga sa kabilang pan ay lutuin lang natin ng ayos yung pritong manok at hanguin na natin kapag luto na. Pagkatapos ko magluto ng ulam ay tiningnan ko nga din yung niluluto kong kanin kung luto na. At ang luto na nga ito, inalis ko na nga ito sa kanyang saksakan. Since luto na nga lahat, ay prepare na nga natin yung babaonin ni Marlon. Nilagay ko na nga sa table lahat ng aking mga niluto at pati na rin yung baonan na paglalagyan ng baon ni Marlon. Nilagyan ko na nga ng kanin yung kanyang baonan. At yun nga palang baon niyang pritong manok ay nilagay ko na sa ibabaw ng kanin. At yung adobo nga na para sa kanyang tanghalian ay nilagay ko sa isang separate na baonan. Naglagay na nga rin pala ako ng tubig sa kanyang tumbler at pinabaonan ko na nga rin din pala siya ng 2 pirasong saging na hinog para sa kanyang dessert. Yun lang, maraming salamat, bye!